It's October 2. Hindi tayo nakapag-vlog for a few days. Busy-busy yan ang lola nyo. So, nandito ako sa bahay ni Stewart kasi wala siya. Bukas na, dadating na siya. And, umalis yata siya Saturday or Friday. I forgot kung kailan siya umalis. No, umalis siya last Wednesday. So, now October 2, it's a Wednesday as well. So, 1 week na siya doon. And uwi na siya bukas ng umaga. And sobrang busy ko, laging pagod, kaya hindi ko na pasyalan yung bahay niya. Kailangan ko lang naman mag-sweep, tsaka mag-mop. So, check lang natin yung kanyang tahanan. So, dala ko yung aking pangpunas, tsaka yung walis tambo. It's been a while na kasi lagi siya nga sa bahay. Kaya hindi ako naglilinis dito dahil nga yun, marami siya doon busy. So ito na yung kanyang design ng bahay. Nagbago na. Nilagyan niya ng telon yung kanyang bahay. Ayan. So medyo okay naman. Magawalis lang ako tsaka map. Tapos linis lang tayo ng konti sa kitchen. So balikan ko kayo later, guys. Wala naman masyadong rito. Malinis naman yung bahay niya. Yung lang itong lutuan niya. Wow! Malinis, guys. Wala tayong gagawin. Magwawalis and map lang talaga tayo. And wala siyang masyadong wala. So good. Okay, walis na tayo. Mag-start na tayo ng matapos. Medyo lumuwag yung niya, yung kanyang lugar. Tinanggal niya yung mga nasa gitna. Tapos ko na mamap, maglinis na ako ng kitchen niya. Napunasan ko na yung mga dapat kong punasan. So, nabas na ako. Dito naman ako sa likod ko. Yep. Mawalis din tayo dito. So, kuklose ko na ito. Tayo na natin ilaw. Ayan, malinis na rin yung kanyang garage. So, pupunasan na lang natin yung sa laundry. Meron kasi dito yung bintana niya, napakadumi. Kaya linisan ko lang konti. Ito yung backyard ni Stewart, guys. Ayan. Marami na siyang tanim. Meron siyang talagang mini garden dito sa likod. Gumawa siya ng pathway. Ayan, papunta dun. Ayan, lagyan niya ng bamboo. Tapos may shed siya dito. Ayan. So, ayan yung likod niya. Ito yung mga halaman niya. So, ayan. So, tapos na tayo. Let's go na back home and makapagpahinga tapos makapag-breakfast. So, ayan. Let's go! Yan, natapos na tayo maglinis. Breakfast muna tayo. I have coffee at saka yung tinapay. Sausaw lang natin sa kape. Although, ang dami natin palaman doon. Parang feeling ko kasi bloated yung tiyan ko. So, ganito lang muna tayo mag-breakfast. And then later, may appointment si Habi sa Branyan Clinic.
kay Doc Catherine. Pero hindi ako makakasama kasi nga alanganin yung time dahil pag mga 2 o'clock yun yung time na ipipick upin ko. Minsan tumatawag si Jenica, pipick upin ko siya. Maaga siya lumalabas, so hindi lang ako sasama. Si Beck na lang yung kasama niya doon. And yun, so later magsundo lang tayo kay Bonso. I don't know kung dadaan kami sa grocery kasi sahod niya. Sahod niya today. So we'll see. Pero 2 days lang yung pinasok niya last week. Kaya ewan. Tapos kahapon, di ba nagpasa kami ng mga resume sa iba't ibang company dito. Yung isa, nag-chat sa kanya, tumawag sa kanya kahapon, doon sa bubble tea, yung binibila namin ng pearl tea. May training pa, so mga ilang araw pa yun or week bago siya makapasa doon sa training. Pero, ibayad yung training niya, $12 per hour. Kaso, if magte-training siya doon, syempre hindi siya makakapasok sa Australia. So, sabi ko sa kanya, pag-isipan niya mabuti kung ano talaga yung gusto niya. Kung gusto niya ba talaga pumasok doon or mag-stay siya dito sa Australia. And mukhang mag-stay siya dito kasi nga naman, sayang naman yung kung magte-training pa siya doon, parang back to zero siya, di ba? Nangihinayang siya kasi nga may mga bayaran siya. May mga ipon siya, tsaka yung gasolina lang, at tsaka yung petrol, magastos. Actually, maganda naman dyan sa napasukan niya. Although, yun nga, yun sa oras, sana hindi na mabago. Sana lagi na lang siyang 7:30 to 4 o'clock or 3 o'clock para maganda yung flow ng oras ng paghatid tsaka sundo. Yun din yung iniisip ko pagka nag-start yung class ko by January. Baka magka-conflict kami pagdating sa biyahe. So, sana hindi naman. And mag-breakfast na muna tayo. Maya later update ko kayo kung ano pang meron. You look into my eyes and